ating pagninilay-nilay sa gabing ito para sa paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Ang magbibigay po ng panayam ngayong gabi ay ang ating parochial vicar at inanyayahan ko po kayong lahat na tumayo para awitin ang pangbungad na awit. Magsitayo po tayong lahat. Binati kapag daka ni Isabel si Maria, aniya ay mapalad ka sa tanang dalaga, mapalad ring totoo ang Jesus, hari ng sangmundo, sasakop sa tao. Si Maria'y nagsabi, ako'y abang alipin, ngunit sadyang mapalad ng Diyos na poon natin. Tunay akong mapalad sa lahat ng mga salinlahi. Puso ko'y nagpupuri, espiritu'y nagagalak, dahil sa maawaing Diyos aking tagapagligtas, at dahil din sa ginawang mga dakilang bagay, pangalan ng Panginoon kabanal-banalan. Puso ko'y nagpupuri, espiritu'y nagagalak, dahil sa maawaing Diyos aking tagapagligtas, at dahil din sa ginawang mga dakilang bagay, pangalan ng Panginoon kabanal-banalan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito sapagkat kami iyong tinipon. Salamat, Panginoon, dinala mo kami rito sa iyong dambana upang makinig ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, na kami ay makapaghanda sa pagdating ng iyong anak na si Jesus. Kundi dahil kay Maria, wala kaming Jesus poong Nazareno. Gabayan mo ang bawat isa sa amin na buksan ang aming isip, puso, at tainga upang aming maunawaan ang buhay ni Maria na iyong ipinagkaloob, hinirang at pinili para sa amin. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa ika-6 na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel
sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo sa isang lalaki na nagngangalang Jose mula sa sambayanan ni David, at Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, "Matuwa ka, o puspos ng grasya, sumasa iyo ang Panginoon." Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung anong pagbating iyon. At sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. At ngayoy maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalanan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. Talagang walang katapusan ang kanyang paghahari." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito, gayong di ako ginagalaw ng lalaki?" At sumagot sa kanya ang anghel, "Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging anak ng Diyos." At nagdalang tao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan, at siya'y ituturing na baog, ay nasa ika-6 na buwan na. Wala ngang imposible sa Diyos. Sinabi naman ni Maria, "Narito ang utusan ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Nakakain na po ba kayo? Hindi pa? Okay lang po ba matatapos tayo 9:00? Nakakaawa naman to, hindi pa kumain. Ba't di kayo kumain? Wala akong pakain eh. Hayaan mo muna, mabusog muna tayo ng salita ng Diyos. Bago yung salita, bago ang mga pagkain, no? Bahala ng Diyos sumunod magbigay ng pagkain sa atin. Magandang gabi muli at ating pagninilayan. Ngayong gabi, ang tema ng ating traslasyon. Malapit na. Excited na ba kayo? Buti pa kayo. Kami mga pari, kinakabahan na. No? First time ko na makaranas ng traslasyon na parte ng pamilya ng Minor Basilica of the Black Nazarene. Dati kasi nakikon-celebrate lang naman ako. Nakikinig lang ako ng mga kwento at stress ni Father Douglas. Pero ngayon, parte na ako. Kasama na ako sa paghahanda. Kaya't magandang hanguin natin ang ating paghahanda sa nalalapit na Kapaskuhan mula sa tema ng ating kapistahan. Ano nga ang tema ng ating kapistahan? Jesus poong Nazareno, hinirang at pinili upang maging lingkod niya. No? Pero, dalhin natin ito sa panahon ng Adbyento. Bago nagkaroon ng Jesus poong Nazareno, mayroong isang tao ang unang naghanda para magkaroon ng Kapaskuhan.
Totoo, kapag wala ang poong Jesus Nazareno, walang Pasko. Totoo naman, kasi yun ang kanyang kapanganakan. Pero bago mayroong Jesus poong Nazareno, mayroong isang tao muna ang naghanda para sa Kapaskuhan, para sa pagdating at pagsilang ng anak ng Diyos. At ito ay si Maria. Alisin mo si Maria sa Pasko, wala namang ding Pasko rin. Sapagkat sino magdadala? Sino magdadala sa sinapupunan ng anak ng Diyos? Hindi ko alam. Pero alam natin, si Maria ang nagdala. Kaya't dalhin natin si Maria sa ating pagninilay at gamitin natin ang ating tema upang mas maunawaan natin ano ba ang ibig sabihin ng hinirang at pinili. Naintindihan niyo po ba yung salitang hinirang at pinili? Sinong hindi nakakaunawa ng salitang hinirang at pinili? Taas ang kamay. Ay, si ate lang. Okay. So, may isang hindi nakakaunawa. Baka English speaking to si ate, no? Tagalog naman, hindi ba? Okay. May recitation ako. Anong pumapasok sa isip mo kapag narinig mo ang salitang hinirang? Yan. Ikaw, nanay, nakatingin ka sa akin. Anong pumapasok sa isip mo kapag narinig mo ang salitang hinirang? Parang parang pinili siya. Wala nang ibang taong higit pa sa kanya, kaya siya ang pinili. Yun ang pagkaintindi ko po. Okay. Hinirang, no? Parang wala nang iba raw tao. O sige, ito. Tingin ka sa akin, bilis. Anong pumapasok sa isip mo kapag narinig mo salitang hinirang? Bicolana ako, Father. Wala akong alam sa Tagalog. Pero nagtagalog siya. 'Di ba? Palakpakan naman natin siya, nagtagalog ang Bicolana. Ito si Mami, makakatwiran lang eh, no? Eh, ba't nagtatagalog ka? Ito naman, no? Ito, sige, ikaw. Oh, baka naman nakatwiran mo sa akin, Bisaya ka. Ha? O hindi, o sige. Anong pumapasok sa isip mo pag narinig mo salitang hinirang? Karapat dapat. Oh, karapat dapat. No? Pwede. O, magtanong naman ako sa mga kalalakihan. No? Anong pumapasok sa isip mo kapag narinig mo ang salitang hinirang? Kala nyo kahit malayo, O, sige. Ano po, Tay? Pag salitang hinirang, anong pumapasok sa isip mo? Ang pagkakalam ko sa hinirang at pinili ka, espesyal ka po, kaya pinili. Espesyal? Palakpakan natin si Tatay. Wow! Eto, kilala ko to eh. Anong pumapasok sa isip mo kapag salitang hinirang ang narinig mo? Talaga si Father, Sige na. Ito kasi kilala ko mula pa doon sa unang parokya ko. Tayo! Okay. Parang special din po. Ganun. Inulit mo lang eh. O, sige. Ganun. Espesyal din. Paliwanag mo. Talaga si Father. O, sige. Espesyal din daw. No? Totoo naman. Kapag narinig mo ang salitang pinili, anong pumapasok sa isip mo? Mami, sige na, ang ganda-ganda ng buhok mo eh. Sige, blonde pa. Anong ibig sabihin ng salitang pinili? Pinagkakatiwalaan. Pinagkakatiwalaan. Wow! Sino bang pinili mo? Si Jesus? May asawa na po ba kayo? Wala pa, buti na lang. Wala pa siyang pinipili. Pwede pang mamili. Kayo, Tay, ano pong pumapasok sa isip nyo kapag narinig nyo ang salitang pinili? Karapat dapat. Karapat dapat. Wow! Ang bibigat ng salita, no? Ang bibigat nun. Pero ang gandang mga salita, hinirang at pinili. No? Ayokong kausapin yung Bicolana. Baka hindi ako maintindihan eh. No? Hinirang at pinili. Yung mga salitang binitawan ninyo, yung mga salitang nasa isip nyo, hindi yan malayo sa mga salitang
nasa isip din ng Diyos nung hinirang at pinili niya si Maria. Ngunit magandang tignan sa ating konteksto, paano ba tayo namimili? Paano tayo namimili? Sino po ang mga may asawa dito? Pumalakpak. Madami. Madami. Sino mga walang asawa dito? Pumalakpak. Parang mas marami no? O sige, doon tayo sa muna may mga asawa. Paano nyo pinili yung mga asawa ninyo? Dalaga? Dalaga? O ikaw? Biyuda? O paano mo pinili yung asawa mo? Tayo. Sige ka, ha? Pag nandyan lang yan sa paligid, ha? O, paano mo pinili yung dati mong asawa? Kasi Father, ang nakita ko sa kanya, yung intelligent. Matalino, wow! Pero mas matalino siya. Pinili niya yun matalino, no? Oh, very good, no? O dahil single na uli si mother, namimili ka ba ulit? Ayaw ho ni Nazareno 27 years. Ayaw na, nadala na, no? Ay, hindi pa. Sino pa may asawa dito? Ito si Kuya Guard. Nakita ko to nagtaas May asawa ka, di ba? Paano mo pinili ang iyong asawa? Actually, Father, hindi pa po ako kasal, pero mayroon ng kinakasama. May anak na rin po. Oh. Paano mo pinili? Ay, mabait po, mapagmahal. Mabait at mapagmahal. Wow. Kayo ba, pipiliin niyo ang isang mabait at mapagmahal? Yes. O ito, gustong-gusto nito mag-share. No? Ikaw, paano mo pinili ang iyong asawa? Wala kang asawa? Wala? Asawa pa lang. Kinilala ko po muna. Anong nakita mo sa pagkilala mo sa iyong asawa? May asawa ka na ba? Wala. Boyfriend. Wow, very proud. Boyfriend pa lang, no? Nagpaparinig sa boyfriend. Pakasalan nyo na daw siya. O dali. Kinilala ko po siya sa pamamagitan ng pag po nagsasama kami, we go out together. So nakikilala ko po yung qualities niya. Malinaw ba? Parang di ako nalilawan Paano natin pinipili? Di ba? Magandang tignan muna natin. Dahil hindi ka pwedeng mamili kung wala ka namang pinagpilian. Ha? May pinagpilian ka ba, Mami? Ilan ba naging boyfriend mo? Isa lang naman. Di paano mo pinili yung asawa mo? No choice ka. Di ba? Ang hirap sa atin, sasabihin mo, pinili ko yung asawa ko. Pero nung tinanong ka, ilan na naging boyfriend mo? Siya lang. Paano ka namili? Wala ka ng choice. Siya na lang pala Ibig sabihin, namimili ka lang kung may pagpipilian ka. Di ba? Ikaw ba marami ka naging boyfriend? Wala rin naman pala. Ayun, tunay na pag-ibig daw. So ganun pa man, isa lang din, no choice din siya. No? Dapat may pinagpipilian. Parang pag namili ka ng gulay, hindi ba? Sa palengke, pag pipili ka ng repolyo, ano dapat? Paano pumili ng magandang repolyo? Dapat? Sariwa. Paano pag nakalagay? Sariwang repolyo. Kukunin mo na lang. Ano yung katangian? Dapat may katangian. May tinitig ng katangian. Pag walang katangian, hindi ka makakapamili. Pag bumili ka ng repolyo, dapat anong kulay? Green o brown? Yun. Ganun. Diba? Green. No?
Yung nag-retreat kami, sinabi sa akin, Father, dapat malutong. Paano yun? Kakagatin mo muna doon? Pag namali ka sa palengke? No? May mga criteria tayo. Kapag tayo'y namimili, no? Balikan mo yung asawa mo. Paano mo ba siya pinili? Pag hindi mo kayang sabihin kung bakit mo siya napili, siguro nagsisisi ka sa pinili mo. Ngayong ikaw naman na wala pang asawa, mamili ng mabuti. Kasi marami dito may asawa, nagsisisi. Kasi mali ang pinili. No? Matuto kayo. Oh, tawa ng tawa yung Bicolana. Naiintindihan na niya ako. Tagalog. No? Ganon ang pagpili. Kinikilala, kinikilatis, tinitignan ang katangian. Si Maria, hinirang at pinili. Hindi dahil no choice ang Diyos. Marami namang babae dyan. Marami namang pwedeng maging ina ng anak ng Diyos. Pero bakit si Maria? Ba't kaya? Ano kayang meron si Maria? Anong meron sa babaeng ito? At siya ang hinirang at pinili. Punta tayo dun sa gospel na binasa natin kanina. No? Yung ebanghelyong aking isinalaysay ay kwento ng pagdalaw kay Maria. Si Maria, dinalaw ng anghel. Nagpakita ang anghel sa kanya. At nang nagpakita ang anghel, inilahad ng anghel ang mangyayari sa kanya. Si Maria, batang-bata. Ngunit nung panahong yun, meron ng asawa, si Jose. Tingnan nyo ha, bakit kaya pipiliin ng Diyos ang isang babaeng may asawa na magdala ng kanyang anak? Taken na ito. Yung mga lalaki dyan, ha? Huwag niyong gayahin yung pagpili ng may taken na, ha? Kapag taken na, taken na. Ha? Hindi kayo Diyos. Ha? Huwag niyong gayahin yung mga napapanood niyo sa TV. May asawa na, inaasawa pa. Ha? Wag. Taken na yan. No? Kasalanan na yan. No? Nagbubulong-bulungan kayo dyan, ha? Pag taken na, taken na. Ha? Ikaw din, may asawa ka na. Huwag ka na maghanap. Okay? Ang ganda nung isip ng Diyos. Pagkamat may asawa, si Maria, may plano ng Diyos bago pa man nangyari ang lahat. Kaya nga gano'n na lang kahirap kay Maria, ang pumayag sa kalooban ng Diyos. Kaya nga gano'n na lang kahirap kay Maria, ang umoo sa gusto ng Diyos. Kaya nga nagduda siya eh. Kaya nga natakot siya. Kaya nga nagtanong siya. Natakot siya kasi sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Maria. Siguro, nung nagpakita ang anghel, nakita ng anghel sa mukha ni Maria ang takot. Kaya sinabi niya, huwag kang matakot. May takot kasi hindi niya alam ang mangyayari. May duda, kaya siya nagtanong, paanong mangyayari ito? Gayong hindi ako ginagalaw ng lalaki o hindi ako ginagalaw ng aking asawa. Paano mangyayari yun? At nilahad ng anghel, lililiman ka ng Espiritu Santo. Dadalin mo sa iyong sinapupunan ang anak ng Diyos. At isisilang mo to at tatawaging Jesus. Ba't kaya si Maria? Anong mayroon kay Maria? Ano kaya? Ito yung pinagdinilayan natin. Si Maria sa panahon ng Adbyento. Balikan muna natin yung kwento. Kanina, yung pagdalaw ng anghel. Okay?
rewind muna tayo. Atras muna tayo ng kwento. Ano ba ang nangyari bago dumalaw ang anghel kay Maria? Backstory muna tayo. Ito yung pagtatanghal kay Maria sa templo. Alam niyo po, yung nanay ni Maria, si Saint Anne, at yung tatay niya na si Saint Joachim, nahirapan magkaroon ng anak. Yung mga magulang niya, hirap na magkaroon ng anak. Lahat na ginawa nila. Nagpakabait naman sila. Nagdadasal naman sila sa Diyos. Pero hirap silang bumuo ng anak. Hirap si Saint Anne na magbuntis. Kaya, itong asawa ni Saint Anne, yung tatay ni Maria, nagdasal. Nagdasal sa Panginoon. Panginoon, kung bibigyan mo ako ng anak, itatalaga ko ito sa iyo. Iaalay ko ito sa iyo. Bigyan mo lang ako ng anak. At ganun nga ang nangyari. Nabuntis si Saint Anne. Dininig ng Diyos. At ganun ang ginawa ng mag-asawa. Nang maipanganak si Maria, itinanghal siya sa templo. Dinala siya sa templo. Inalay siya sa Diyos. Alam niyo po, meron akong nakilala, isang babae na nahirapan din sa kanyang pagbubuntis. Itong babae na to, isang Katoliko. Hirap na hirap siyang magbuntis. Sabi niya, 10 taon na silang nagsasama na mag-asawa, pero hindi pa rin siya mabuntis-buntis. Kaya, ang ginawa niya, sumayaw siya sa ubando. Di ba? Sumayaw. Oh, sinong sumayaw dito sa ubando? Taas ang kamay. Wala. Ay, tatay, sumayaw ka? Nagbuntis ka? Ay, hindi. Yung asawa. Yaw, totoo? Nanganak kayo? Nagka-baby kayo? 3? 2? Wow. Pero siya, nung sumayaw sa ubando, hindi nabuntis. Sabi niya, gusto ko nang tumambling, Father. Tsaka split. Baka sakali lang. No? Ibig sabihin, lahat gagawin niya. Magkaroon lang ng anak. Lahat. Buong pananampalataya na niya. Kaya nga, may isang nagpayo sa kanya. Sabi, huwag ka mawala ng pag-asa. Kung hindi ka nabuntis sa ubando, pumunta ka sa St. Jude. Pumunta ka sa St. Jude. Saan yung St. Jude? Yung simbahan dyan sa tabi ng Malacanang. No? Pumunta ka kay St. Jude. Bakit kaya kay St. Jude? Yes, kasi si St. Jude ay patron ng mga hopeless case. No? Aba, hindi na pinagbigyan sa ubando. Hopeless case na yan. Punta kay St. Jude. Kay St. Jude, hindi mo naman kailangan sumayaw. No? Kasi baka magulat yung mga tao doon, ba't sumasayaw ito? No? Hindi naman sayaw doon. Ginawa niya, nagnubina siya. Nagnubina siya kay St. Jude. At sabi, Father, alam mo, after 9 day ng aking novena, nabuntis ako. Kaya nga, pinangako ko, hindi ako, siya, hindi pala. Kaya nga sabi niya, pinangako ko sa Diyos. Yung anak ko, pinangalan ko siya kay St. Jude. Kaya nung pinakilala niya anak niya, sabi niya, ito si Jude, Father. Wow! Tuwang-tuwa ako. Buhay na saksi sa kabutihan ng Diyos. Pero alam mo, anong kinagulat ko? Tanungin niyo ako. Sabihin niyo, ano? Muslim na siya ngayon. Gulat ako. Okay,
Nagulat ako. Sabi ko, anong nangyari? Bakit? Nalimutan mo na si St. Jude? Paano mo malilimutan si St. Jude? Paano mo malilimutan ang kabutihan ng Diyos? Gayong araw-araw mong nakikita si Jude, yung anak mo. Hindi ba yan ang paalala sa'yo ng kabutihan ng Diyos? Hindi ba yan ang pagpaparamdam sa'yo ng Diyos nang dahil sa pananampalataya mo? Pero bakit ka tumalikod? Nalimutan mo si Jude? Minsan naman, ganyan naman talaga tayo eh. Nakakalimot sa kabutihan ng Diyos. Nakakalimot, kaya minsan nakakatalikod. Minsan naman talaga, sa hirap ng buhay, nalilimutan natin, ano bang binigay ng Diyos sa akin? Ano bang pinagkaloob ng Diyos sa akin? Si Maria, itinanghal sa templo, inalay sa Diyos, inalay ng kanyang mga magulang. Kaya naman, natandaan ng Diyos iyon. Tayo rin, ikaw rin, alam mo ba, tinanghal ka sa templo? Ikaw rin, alam mo ba, dinala ka sa templo? Kailan? Noong ikaw ay binyagan. Kaya ikaw ay para sa Diyos. Huwag mong kalilimutan yun. Totoo, kahit minsan nalilimutan natin yun. Kasi, hindi ko naman ginusto yun eh. Ginusto nung nanay at tatay ko yun eh. Hindi naman ako'y nagdala sa sarili ko eh. Pero tinanghal ka, dinala ka sa simbahan, kaya't ikaw ay para sa Diyos. At tinanggap mo rin naman yun. Ngayong malaki ka na, kaya ka nga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Kaya ka nga nandito. Kasi tinanggap mo sa buong puso mo ang pananampalataya. Kaya huwag mong kalilimutan yun. Huwag mong aalisin sa isip at puso mo yun. Ikaw ay para sa Diyos. Si Maria, kahit hindi niya gusto yun, kahit kagustuhan ng magulang niya yun, sinabuhay niya yun, sinapuso niya yun. At dahil hindi nawala sa isip ni Maria iyon, hinirang at pinili siya ng Diyos. Ikaw, pwede rin. Hindi mo man gusto yung pagdala sa'yo ng magulang mo sa simbahan, pero dahil tinanggap mo yon, hinihirang at pinipili ka rin ng Diyos. Huwag mo lang kalilimutan yon. Huwag mo lang kalilimutan. Ngunit minsan nalilimutan natin eh, no? Deboto ako ng Poong Jesus Nazareno. Simba. Sige. Pag-uwi, debote na. Pag-uwi, mumurahin ng asawa. Pag-uwi, grabe kong mamalo ng anak. Grabe magsalita. Kasi simba lang. Minsan nalilimutan natin yun. Dahil sa dami ng pinagdadaanan sa buhay. Pero ganun pa man, ang nais ng Diyos, huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutan na ikaw ay tinanghal para sa Kanya. Fast forward, pagkatapos itinanghal si Maria, punta na tayo ulit doon sa pagdalaw. Doon nangyari ang fiat ni Maria o ang kanyang pagpayag sa kagustuhan ng Diyos. Ang kanyang matamis na oo. Alam natin yung kwento, pumayag si Maria. Pero, alam din natin, hindi ganun kadali ang pagpayag sa kalooban ng Diyos. Hindi madali ang pagtanggap sa kagustuhan ng Diyos. Si Maria, hindi nga niya maarok ng isip niya, paano mangyayari gayong hindi siya ginagalaw ng lalaki? Paano mangyayari ang lahat ng yun? Kasama na yung takot. Takot si Maria.
Sapagkat pag nalaman ng taong bayan na siya'y buntis at nagdadalang tao at hindi anak ng kanyang asawa, babatuhin siya ng maraming tao. Babatuhin siya. Kasi yun ang parusa sa babaeng nabuntis na hindi niya asawa. Buti na lang, no? Buti na lang, hindi tayo namuhay noon. No? Siguro marami ang binato ngayon. No? Mabuti na lang. No? Pero ganun yung takot ni Maria. Paano mo paliliwanag sa asawa mo na ikaw buntis? Ha? Huwag kayong mag-alala, hindi na mangyayari yun sa inyo. Ha? Huwag kang ambisyosa, kay Maria lang mangyayari yun. Huwag kang uuwi sa asawa mong buntis ka at hindi sa asawa mo, ha? Ano sabihin mo? Dumalaw sa akin yung anghel. Ha? Sasabihin ng asawa mo, sinong niloko mo? Ha? Ha? Wag. Ha? Hindi kasi Maria. Kay Maria lang yun. Iba yung kwento nung sayo. Ha? Hindi yan tungkol sa pagdadalang tao nang dahil sa Espiritu Santo. Pagdadalang tao yan dahil sa pangangaliwa. Ha? Wag ganon. Wag ganon. Si Maria, yung kanyang oo, hindi man perpekto, pero ibinigay niya. May hirap man, pero binigay pa rin niya. May pagdududa man, pero ibinigay pa rin niya. Ganon din naman tayo, di ba? Minsan, Lord, sige, susunod ako sa iyo. Pero minsan, anong kondisyon nyo? Pero bago ko sumunod sa iyo, baka naman pwedeng panalunin mo muna ako sa loto. Lord, promise, magsisimba na ako, pero ipasa mo muna ako sa exam. No? Pag naging lawyer ako, magiging deboto ako ng Poong Jesus Nazareno. Minsan may mga ganyan tayong kondisyon. Yung pag-oo mo, kailangan meron ka munang makukuhang kapalit. Yung pagpayag mo, kailangan mayroon munang kondisyon. Yung kay Maria, walang kondisyon. Kundi isang matapat na intensyon. Ang intensyon niya, sundin ang kalooban ng Diyos. Totoo, mahirap sundin ang gusto ng Diyos. Gusto kasi ng Diyos, ikaw ay mapabuti, pero mahirap. Gusto ng Diyos, magpatawad ka, pero hirap, di ba? Oh, siya si nanay. No? Hirap na, no? Kasi talaga, nakakairita naman talaga, no? Pero yun ang gusto ng Diyos. Payagan mo na. Magpatawad ka na. Gusto ng Diyos, unawain mo yung asawa mo. Ang hirap unawain ng asawa, lalo na kung pag-uwi mo, parang machine gun, ratatat. No? Pero yun ang gusto ng Diyos. Unawain mo. Payagan mo. Ang hirap unawain, minsan ng kagustuhan ng Diyos. Pero kapag pinayagan mo, gaya ni Maria, pagpapalain ka. Dumako tayo sa ikatlo. Nang pinayagan ni Maria, dumating ang kanyang pagdadalang tao. Dumating ang pagsilang. Nung nagdalang tao si Maria, hindi rin naging madali. Sapagkat, alam nyo, nung nagdalang tao si Maria, nagkaroon ng propesiya. At dumating ang propesiya kay Haring Herodes. Sabi, mayroong isisilang na lalaki na magiging tagapagligtas ng lahat. Natakot ang hari sapagkat hindi pwede yun. Ako lang dapat ang makapangyarihan. Ako lang dapat ang magaling. Kaya anong ginawa ng hari? Pinahanap niya. Pinahanap niya ang batang iyon. Ngunit hindi niya alam kung sino. Kaya't pinapatay niya ang lahat ng batang 0 to 2 years old. Para makasiguro. Pero matalinong Diyos,
Dahil pumayag si Maria, pinagpala siya. Iniligtas ang bata sa sinapupunan. Nagpakita ang anghel, kailangan nilang tumakas at pumunta sa Egypt. Alam niyo pong gano'ng kalayo ang Israel to Egypt? Mapalad po ako nakapunta doon. Tinahak namin o tinravel namin ang Israel to Egypt ng 2 araw by bus. Nakabus kami noon mabilis ang takbo, walang traffic, di katulad sa EDSA, no? Dire-diretso. Ang pahinga lang namin, kain at tulog. No? Natulog kami, may hotel sa gitna ng disyerto. Tapos kinabukasan, biyahe ulit. Ganun kalayo. Si Maria at Jose, ang ginamit na sasakyan, donkey. Buntis si Maria. Nag-travel, lubak-lubak. Ang init sa disyerto. Paggabi, ang lamig. Ganun kahirap ang pagdadalang tao ni Maria. Pero sinuong niya. Hindi pa natapos doon. Nung maayos na ang sitwasyon, bumalik sila. Oh, 'di ba? Ganun na lang kahirap. At doon na nanganak sa Bethlehem itong si Maria. At nung manganak, biruin mo, nagbiyahe ka. Nung kumikirot na, gusto mo nang ilabas, walang gustong tumanggap sa iyo. Nagbiyahe ka. Di ba? Ang hirap magbiyahe. Kayo nga lang, pag uwi ninyo, pag traffic, ang init ng ulo nyo, di ba? No? Lalo na pag walang sinaing. No? Gutom na gutom ka, natagal ni Father nag-recollection. Nagutom ako. Yung anak mo, di nagsaing, di ang init ng ulo mo. No? Si Maria, nag-travel. May dalang bata, pero nung isisilang, walang gustong tumanggap. Nag-init ba ulo ni Maria? Hindi. Mabait siya Tinanggap nila ang pagtalikod ng mga tao. Kaya nga isinilang ang bata sa isang sabsaban. Hindi naging madali ang pagdadalang tao at pagsilang ni Maria kay Jesus. Yan ang naging buhay ni Maria. Kaya nga magandang tignan na ang ating kabanalan ay pwedeng makita sa 3 pangyayari sa buhay ni Maria. Pag dinanas mo yung 3 yon, banal ka. Pwede kang maging banal. Pag dinanas mo yung 3 yon, sabihin nyo, posible ba yun, Father? Sabi mo, hindi kami pwedeng maging katulad ni Maria. Yung pagdadalang tao, yung ganon. Pero pwede mong danasin yung 3 pangyayaring iyon sa buhay ni Maria. Makikita ang ating kabanalan. Una, sa pagtatalaga ng ating sarili. Si Maria, itinalaga para sa Diyos. Ikaw din, pwede kang maging banal kung itatalaga mo ang sarili mo sa Diyos. Ikaw ay deboto, di ba? Sino dapat ginagaya mo? Sino ang tinutularan mo? Kung sinasabi mong ikaw ay deboto, dapat nakikita si Jesus sa iyo. Ganyan ang pagtatalaga ng sarili. Kailangan lang lagi mong nasa isip. Kailangan lang laging nasa puso. Kailangan lagi lang tinatandaan. Alam ko naman mahirap. Alam ko naman hindi madali. Alam ko naman may pagsubok. Kasi paano ko maaalala ang pagtatalaga ko sa Diyos kung pag-uwi ko, ang madadatnan ko, kahirapan. Kung paglabas ko, ang makakasalamuha ko, mga tao na nangchichismis. No? Paano ko ba pakikisamahan yun? Kung sa barangay namin,
ang makikita ko, laging mga taong nag-aaway. Pero ito nga yung hamon ng kabanalan eh. Ano ang tugon mo sa mga sitwasyong ganon? Anong tugon mo kapag galit ang asawa mo? Lalabanan mo ba? Anong tugon mo kapag niloloko ka ng asawa mo? Lolokohin mo rin ba? Anong tugon mo kapag chinichismis ka ng kapwa mo? Ichichismis mo rin ba? Anong tugon mo sa mga taong nangungutya sa iyo? Sa mga taong nangyuyurak sa atin? Anong tugon mo? Gaganti ka ba? Kung alam mong ikaw ay para sa Diyos, alam mo kung anong gagawin. Pero kung hindi mo alam na ikaw ay para sa Diyos, naku! Sigurado, hindi ka makakagawa ng mabuti. Kaya naman tayo nakakapagpatawad. Kaya naman tayo nakakaunawa. Kaya naman tayo nakakapagbigay. Kaya naman tayo ay nakakapakinig. Kaya naman tayo nag-aaruga at nagmamahal. Kasi alam natin na tayo ay para sa Diyos. Italaga mo ang iyong sarili. At ikaw ay magiging banal. Tandaan mo lang, pagsakay mo sa jeep, pag ayaw kang paupuin, no? Huwag ka magsungit. Sabihin mo sa sarili mo, ikaw ay para sa Diyos. Baba ka na lang, no? Ayaw ko paupuin eh. Baba ka na lang, no? Meron pa diyang iba, no? Kapag may nakita ka mga chismosa, kahit kating-kati yung paa mo at dila mo na sumali, sabi mo sa sarili mo, ikaw ay para sa Diyos. Ikaw ay para sa Diyos. Diretso lang ang lakad. Hindi ako sasama. Hindi ako sasali. Hanggang sa pag-uwi mo, nakaligtas ka sa chismis. Kapag nakita mo yung asawa mong manloloko, sabi mo, ikaw ay para sa Diyos. Kukunin ko pa rin yung tsinelas. Isasampal ko sa mukha niya. Hindi, bigay mo. Bigay mo. Ganun talaga eh. Pinili mo yan eh. Kasi ikaw eh. Nagmadali ka eh, no? Paalala mo sa sarili mo, ikaw ay para sa Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, ipaalala mo na ikaw ay para sa Diyos. At ang magagawa mo, kabutihan at kabanalan. Pangalawa, hindi mangyayari yun kung hindi mo papayagan ang iyong sarili. Hindi naman pwedeng nasa isip mo lang, ikaw ay para sa Diyos, ikaw ay para sa Diyos, ikaw ay para sa Diyos, kinuha mo yung tsinelas mo, ikaw ay para sa Diyos, ikaw ay para sa Diyos, bigla mo sinampal sa asawa mo. Hindi pwede. Dapat payagan mong sarili mo. Fiat. May kabanalan sa fiat, sa pagpayag. Kailangan payagan mo muna ang sarili mong maging banal. Mahirap yung sinasabi mo, gusto mong maging banal, pero hindi mo pinapayagan ang sarili mo. Parang pagpapatawad. Gusto mong magpatawad, pero ayaw mo naman payagan. Paano yun? Gusto mong yumaman, pero ayaw mo naman payagang magtrabaho ang sarili mo. Dasal ka ng dasal, Lord, sana po yumaman ako. Gusto kong magkaroon ng komportableng buhay. Sana po ma-promote ako. Nakalimutan mo, wala ka naman palang trabaho. Diba? Payagan mo muna yung sarili mong magtrabaho. Huwag higa-higa. Huwag hila-hilata. No? Magtrabaho. Pag pinayagan mo sarili mo magtrabaho, dyan susunod-sunod ang mga magagandang mangyayari sa buhay mo. Palakpak ng palakpak si nanay, no, tama, magtrabaho. Huwag hila-hilata dyan, nay. No? Si Maria, hindi naman nangyari ang lahat. Hindi naman nakapagsilang ng kabanalan kung hindi niya ito pinayagan. Gaya ng asawa mo. Kaya mo naman naging asawa yan kasi pinayagan mo. Pinayagan mo ba? No? Tabi mo nga sa katabi mo, pinayagan mo ba?
Oh, anong sagot? Oh, ngayon sabi mo sa kanya, buti nga sa'yo. Yan. Kasalanan mo eh. Pinayagan mo. Oh, batugan pala. Oh, babaero pala. Pinayagan mo eh. Oh, gwapo pala. Maganda pala. Ayan. Oh, di habulin. Oh. Payagan mo. Kung gusto mong maging banal, payagan mong sarili mo. Yes. Yes, Lord. Gusto mong maging tunay na deboto, payagan mo yung sarili mo. Pupunta ako kada Biyernes sa Quiapo at magdadasal. Gusto mong maging lingkod, payagan mong sarili mo. Pero minsan kasi gusto mo maging lingkod, pero hindi mo naman pinapayagan ang sarili mo umattend ng formation. Yun. Paano ka magiging lingkod kung ayaw mong ma-form? Payagan mong sarili mo. Paano ka magiging deboto? Hindi ka naman pumupunta sa Quiapo o hindi ka naman nagsisimba. Paano ka magiging mabait kung hindi mo naman sinasabi sa sarili mo, sige na, payagan mo na, patawarin mo na yung nagkasala sa iyo. Sige na, unawain mo na. Sige na nga, magbibigay na nga lang ako. Kahit maraming beses na ako nagbibigay. Sige na nga, uunawain ko na lang kahit hindi ko na maunawaan. Payagan mo. Pag pinayagan mo ang sarili mo sa kabanalan, ang susunod na mangyayari sa iyo, kabutihan. Tandaan mo yan. Kahit mabigat, magpatawad, payagan mo. Sunod niyan, para sa ikabubuti mo. Pero pag hindi mo pinayagan, nako, mamamatay ka agad. Siyang bigat yan sa dibdib eh. No? Pero pag pinayagan mo magpatawad, alam mo, susunod-sunod niyan, maraming magaganda at kabutihan ang mangyayari sa buhay mo. Maniwala ka? Sabi mo sa katabi mo, payagan mo. Yan. Oh. At pangatlo, syempre, hindi naman agad-agad pag sinabi mong, sige, patatawarin ko na siya. Hindi naman agad-agad ganun kadali. Sapagkat may kabanalan din sa paghihirap at pagsusumikap. Kailangan paghirapan, kailangan pagsumikapan. Hindi naman agad-agad madaling magpatawad. Ganito yung proseso. Kunyari, may kagalit ka. Para mapatawad mo, paalala mo muna sa sarili mo, ikaw ay para sa Diyos. Pag naalala mo na ikaw ay para sa Diyos, payagan mong sarili mo, sige, magpapatawad ako. Sige, patatawarin ko na siya. Tapos, pag nakita mo yung kaaway mo, talaga naman darating ang panahon, nako, ang layo pa lang, hibla pa lang ng buhok, nanggigigil na yung iyong ilong, no? Tumatangos yung ilong mo, no? Pag galit lang tumatangos ang ilong no? No? Nakikita mo pa lang yung kanyang balat, no? Kumukulo na rin yung dugo mo, no? Narinig mo pa lang yung kanyang boses, no? Umiinit na yung tenga mo, no? Yan yun. Yan yung paghihirap. Yan yung pagsusumikap. Ganon din naman, pag sumakay ka ng jeep, no? Ayaw kang paupuin. Ulit, paalala mo sarili mo, ikaw ay para sa Diyos. Sunod, payagan mo yung sarili mong ngumiti. Ngiti ka naman kahit ayaw kang paupuin. Ngitian mo. Baka sakali, ngitian mo. Pag ayaw ka pa rin paupuin, yan yung paghihirap. Baba ka na lang. No? Intay ka uli ng jeep. No? Hirap mag-abang. No? Pero, hindi ka nagkasala. Pero, hindi ka gumawa ng mali. Kahit nahihirapan ka na nag-aabang ng jeep, hindi ka naman nagkasala. Kesa yung pumara ka ng jeep, ayaw kang paupuin, tabi, urong naman dun.
Nagsungit ka na. Di ba? Nakaupo ka nga, pero nagkasala ka naman. Anong mas pipiliin mo? Yung makaupo na lang, Kasi talagang mahirap mag-abang ng jeep. Talagang may paghihirap sa kabanalan. Pero 3 proseso ang iyong pagdadaanan. Una, paalala mong sarili mo, ikaw ay para sa Diyos. Pangalawa, payagan mo. At pangatlo, paghirapan at pagsumikapan mo. Pero naman sa huli, kabutihan at kabanalan ang idudulot nito sa iyo. Ito ang dapat nating gawin sa ating paghahanda sa pagdating ni Jesus. Ganito naghanda si Maria. Ganito rin ang ating paghahanda ngayong Pasko. Si Maria, pagkatapos pagdaanan ang 3 yugto ng kanyang buhay na yon, siya'y nagsilang ng isang banal. Siya'y nagsilang ng isang Diyos. Kapag pinagdaanan mo ang 3 iyon, ikaw rin maaring makapagsilang ng banal. Ang lalabas sa iyo, ang makikita sa iyo, ang mararamdaman sa iyo, ay kabanalan din. Kaya't ito yung magandang tignan. Maghahanda tayo ngayong parating ang Pasko. Magpapakabait tayo. Magpapakabanal tayo. Magpapatawad tayo. Tutulong tayo sa kapwa. Uunawa. Sa Pasko, dapat yang lahat ng yan makita sa iyo. Yung pinaghirapan mo, yung pinaghandaan mo, makita sa iyo. Isilang mo yung kabanalan. Ilabas mo yan ngayong Pasko, sapagkat hindi magiging masaganang Pasko mo kapag wala kang mailalabas na kabanalan at kabutihan. Pero kahit walang handa, pag wala kang kagalit, masayang Pasko. Pag labing-labing kayo ng asawa mo, pag sweet kayo ng asawa mo, kahit walang regalo, masaya ang Pasko. Ang hamon sa atin, maghanda ngayong Pasko, magsilang ng kabutihan at kabanalan. Kaya naman nais ko, bago tayo magtapos, umisip ka ng isang bagay na mabuti o banal na pwede mong gawin ngayong Pasko. Isip, isa lang. Hindi kailangan 10, isa lang. Ano yung isang kabanalan na hirap kang gawin? No? Hirap ako magpatawad. Kaya, ito yung aking dadalhin bago magpasko. Hirap kang umunawa, ito yung dalhin mo ngayong Pasko. Hirap kang magsalita ng mahinahon, hirap kang pigilan ng sarili mo magmura, hirap kang magpigil manakit. Ano yun? Nasa sayo yan. At ngayong Pasko, babaguhin mo ito. Hirap kang magsalita ng maganda. Ngayong Pasko, magsasalita ako, puro kabutihan lang ang lalabas sa aking bibig. Hirap ka magpatawad, ngayong Pasko, papatawarin ko na siya. Ha? Hirap kang umunawa, ngayong Pasko, uunawain ko na siya. Ano yun? Ano yung isang bagay na pwede mong isilang ngayong Pasko? Walang Pasko kapag wala kang isisilang na banal at mabuti. Sapagkat ito ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan, ang pagsilang ng kabanalan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpas sa walang hanggan. Amen.
Pasalamatan po natin si Father Danichi sa kanyang napakagandang talk. At ngayon po ay inaanyayahan po natin yung mga kapatid nating mga ministry and organization para ipakita ang kanilang mga parol. Yung official entry po ay ngayong araw po sa ating mga parol. Tinatawagan po natin yung from the Parachute Ministry. Miss Jessa, Parachute Ministry. Yan. Ito po yung first entry from the Parachute Ministry. Next, from the IHOS, NPJN. Okay. Palakpakan naman po natin. Yan. Next, from IHOS del Nazareno, Anpon. Okay. From the Ministry of the Word. Nasanay na sa Ministry of the Word. Okay. Nasaan na yung Ministry of the Word? Nasaan na? Ayun na, papasok na. Okay. Pwede pa po tayong magpasa ng parol. Ito pong mga parol na ito ay isasabit po sa ating simbahan. Pwede po kayong magpasa. Okay, yan na. So, 4 lang yung ating parol. Sige po. Ayan. Sige po, dito ako sa gilid. Sample. Ako. Pag wala pa yung ilaw namin, madaya ito eh. Sige lang, handa eh. May dala yung sarili extension. Ayan o, sige, kumapit kayo doon. Yan. From the Ministry of the Word. Yan. Next, from IHOS del Nazareno, Anpon. Next, from the Parachute Ministry. Yung anak, yan, ilabas nyo. Yung from IHOS del Nazareno, NPJN. Brown out daw. The joke. Okay. Ito po yung mga official entry po ng parol. Kasi ang tema po natin para sa taong ito po ay deboto ng Poong Jesus Nazareno, pinili at hinirang upang maging lingkod niya. Galing po sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 5, verse 49. So yan po yun. Sa mga gusto pong magpasa ng parol, open na po tayong magpasa ng parol, pero hindi na po kasali sa contest po. Bali, 4 lang po ang official na kasali sa parol contest making. Making contest, sorry. Baliktad po. So, 4 lang po yung entry po natin, pero ini-encourage po namin kayo na magpasa po ng mga parol. Ito po ay isasabit sa loob at paligid po ng ating simbahan. Maraming salamat po. Palakpakan naman natin ang lahat ng mga nakilahok para sa ating parol making contest. Yan. O magbibigay muna ako ng final blessing. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi at maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, announcement po. December 16 po, alas 8 ng umaga, General Assembly po sa Nazarene Catholic School. Bukas po, para sa mga kapatid po nating IHOS del Nazareno, bukas po yung ocular inspection. Tapos sa gabi po, magkakaroon po ng PPC Christmas Party. Lahat po ng organization, yung mga president at secretary lang po ang atin para sa PPC Christmas Party po bukas. December 16 po, alas 8 ng umaga, yun po yung General Assembly sa Nazarene Catholic School. December 15 po, ika-7 ng gabi, Balangay
renewal po. Maraming salamat po at ingat po kayo sa pag-uwi.